Ano man ang mangyari. Sige, sabi mo sa kanya, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Okay, biglang naging kanta, no? So, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. So, dun pa lang sa ating prayer at saka dun sa ating exhortation, kotang-kota na tayo. Marami na tayong na-receive, tama? Gusto nyo, closing prayer na tayo. Okay. Kidding aside, we will progress, no? Magpapatuloy tayo dun sa ating series at pinag-uusapan natin itong trick or truth. 67 days before Christmas, so Merry Christmas. Pero bago mag-Christmas, of course, marami sa inyo, November 1 or October 30, ano ba, 31? October 31 or November 1, meron sa inyo na magpupunta sa sementeryo. Tama? Kakausapin ninyo yung inyong mga patay na. Huwag na ninyo kausapin. Okay? So, okay lang naman na pumunta ng sementeryo. Remember the memories. Kasi wala, in reality, sabi nga ni Pastor Joe last Sunday, wala na doon yung ating departed loved ones. Okay? Nandun pa yung siguro, kung medyo sariwa pa, nandun pa yung kalansay, yung buto, di ba? Kung medyo matagal na, baka yung, anong tawag dito, yung buhok na lang ang nandoon. Pero, naintindihan natin as believers in Christ, no, yung ating espiritu at saka yung ating katawan, ito ay didiretso sa langit. To be absent with the body, ang sabi ng salita ng Diyos, is to be present with the Lord. Okay? Amen po. So, yun yung ating mga pinag-uusapan and ang ginagawa nga natin, dinidebunk natin, ano, binabasag natin yung mga myths about after life. Now, when it comes to our salvation, mga kapatid, patungkol dun sa ating pinangahawakan na kaligtasan, kung ikaw ba ay magre-reincarnate or magre-rebirth, kung ano man ang mangyayari sa'yo, ano ba yung pinaniniwalaan natin when it comes to our salvation? Ano ang pinaniniwalaan natin patungkol dun sa, o pinangahawakan natin patungkol dun sa ating buhay na walang hanggan? Kasi meron mga tinatawag na mga truth claims. Okay, yung mga pinangahawakan na dahilan ng mga tao kung bakit naniniwala sila na meron silang eternal life or buhay na walang hanggan. So, what are these truth claims na pinangahawakan ng mga tao na iniisip nila, akala nila dahil ganito sila ay pupunta sa langit? So, tingnan natin. Baka meron po sa inyo na meron pa rin ganitong pinangahawakan, no? Kaya pupunta ako ng langit is, mabait naman ako. Sino dito mga mabait? Pagtulog, hindi ba tapos? Okay? Di ba? So, mabait naman ako. Siguro, dahil mabait ako, pupunta ako ng langit. Or, yung iba, sinasabi nila, nagsisimba naman ako. Tama? Sino sa inyo nagsisimba? Dati. Ngayon, lagi na kayo nagsisimba, nag-church every Sunday. Pero before, nagsisimba ka twice a year or thrice a year. Tuwing birthday mo, tuwing Pasko, at saka kung ano man yung isa, di ba? Di ba? Simbang buti kung di ba? So, nagsisimba naman ako at dahil nagsisimba ako, ay pupunta ako ng langit. Kaya, di ba? O sino sa inyo mabait lang pag nasa simbahan? Okay, wala naman. Pero sino sa inyo, kahit anong tanong ko, hindi kayo magtataas ng kamay? May mga, anong tawag doon? May mga, anong tawag? Kulane, doon sa, okay. Pangatlo, sino sa inyo nagsasabi na, matulungin naman ako sa kapwa? Sino sa inyo tumutulong sa kapwa? Okay. So, yung mga tinutulong mo, yung alam mong tutulong din sa'yo. Hindi naman. Okay. Pag medyo, alam mong hindi makakatulong sa iyo, ini-snub mo, nagdarasal naman ako. Di ba? So, panglima, wala naman akong ginagawang masama. Di ba? Wala naman akong nilolokong tao. Hindi naman ako nanlalamang sa kapwa. Pang-anim, naniniwala naman ako na may Diyos. Ang problema, kahit si Satanas naniniwala na mayroong Diyos. Pero hindi rin siya maliligtas. And then, pang-pito, na sinasabi nating dahilan, Kristiyano naman ako sa rehistro.
Okay? Ibig sabihin ng Kristiyano sa rehistro, ipinanganak akong Katoliko, ipinanganak akong Protestante, na bautismuhan ako sa ganitong simbahan, etc., etc. Kaya, Kristiyano ako. So, these are the truth claims, okay, pinangahawakan ng maraming mga tao na iniisip nila dahil isa o dalawa o tatlo sa mga ito ay meron sila, ibig sabihin nun, that is equivalent to pupunta sila ng langit. Yun nga ba? Yung absolute truth na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan ninyo, every person has a truth claim. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na sinasabi ng marami, truth is relative. Ang katotohanan ay relatibo. Ibig sabihin, meron akong sariling katotohanan na pinanghahawakan. Ang totoo sa iyo, maaaring hindi totoo sa akin. That is what we call relative truth. Pero aside dun sa relative truth o relatibong katotohanan, meron yung tinatawag nating absolute truth. Pag sinabi mong absolute, yun na yung, sa Tagalog, Pastor Joe, ang absolute. Yun na yung ganap. Okay, yun na yung perfectong katotohanan. Yun na yung highest truth na hindi natin pwedeng baliin kasi ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ang nagsabi nung katotohanang yon. Okay? So, yun pa yung pag-usapan natin when it comes to salvation. Ano yung myth na pinangahawakan ng maraming tao? Mabait ako, kaya pupunta ako sa langit. Gumagawa ako ng mabuti, kaya pupunta ako sa langit. Kapag tinimbang ako, no, mas marami naman yung kabutihan na ginawa ko kesa sa kasamaan. So kapag tinimbang yon, mas, alam mo yon, mas matimbang yung mabuti. No, meron akong ginawang all my life, yung lifetime ko, nakagawa ko ng 100 na good. At yung hindi good, masama na nagawa ko ay 99. So meron pa rin akong isa. So kapag tinimbang ako, medyo gaganon pa rin. Kaya pupunta ako ng langit. Yun ba ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo? So, week 1, pinag-usapan natin, dead but not gone. Last Sunday, pinag-usapan natin, meron bang reincarnation or resurrection? We do not believe in reincarnation, yung paulit-ulit kang ipapanganak. Dahil masama ka ngayon, sa susunod na ipapanganak ka, ang katawan mo ay katawan ng butike, katawan ng aso, katawan ng pusa, hanggang sa ma-perfect mo. Problema, hindi mo yun ma-perfect. So today, we'll be looking at this topic, heaven isn't for good people. Medyo controversial, ano? Ano yun, pastor? Ang langit ay hindi para sa mabuting tao? Kung ang langit ay hindi para sa mabuting tao, sino ang pupunta sa langit? Tingin nyo, yung katabi nyo, pupunta ba ng langit yan? Mukha lang, pastor, pero parang hindi. Pag-usapan natin yan. Okay? We will look at the absolute truth. Diba? Hindi yung mga hearsay. Hindi yung sinabi ng dalawang Hapon na pumatay kay Ninoy, si Haka-Haka at saka si Kuro-Kuro. Okay? Haka-Haka, Kuro-Kuro, yung dalawang, hindi Haka-Haka, hindi Kuro-Kuro, kundi ano ang sinabi, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, ano ang sinasabi ng Diyos, ano ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo when it comes to people who will be entering the gates of heaven. Okay ba? Pag-usapan natin yon. Sino nga kaya, no? Bakit heaven isn't for good people? So, yan po yung tingnan natin. So, let's look at our scripture. Romans chapter 3, verse 9 hanggang 18. And then we will jump dun sa verse 23. Tayo pong lahat, tumayo at sama-sama nating basahin ang salita ng Diyos na ating pag-uusapan, pagbubulay-bulayan at idadissect, no, sa umagang ito. Let's start reading verse 9. Ano ngayon ang masasabi natin? Na tayo bang mga Hudyo ay talagang
nakalalabang sa mga hindi Hudyo? Hindi. Sapagkat ipinaliwanag ko na ang lahat ng tao ay makasalanan, Hudyo man o hindi. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakauunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang sinasabi, puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Sa kaunting dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So yan po yung ating pag-usapan. At dyan po, pinapaliwanag ni Apostol Pablo yung condition ng human heart, yung condition ng tao, no, yung kasamaan ng tao. Yan po yung ating pag-usapan sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po again. Holy Spirit, we just thank you for your presence. Alam po namin na patuloy po kayong nangungusap sa aming mga puso. Saturate our hearts, saturate our minds, O Lord God. Speak powerfully, speak, Lord, with conviction sa bawat isa sa amin at ma-establish po namin, Lord, here in the now, yung assurance, yung katiyakan ng aming kaligtasan. Nang magiging basihan namin ng aming kaligtasan ay ang inyong salita. Ang inyong sinabi, hindi yung kung sinong sinabi kung hindi yung sinabi ng kung sinong tao, hindi yung sinabi ng anumang relihiyon o ng sino mang spiritual leader na aming narinig, kundi ano po ang inyong sinabi, Panginoong Hesukristo. Lord, salamat po sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito at naniniwala po kami, Lord God, that you are present here in this place. We honor you. We continually welcome you. Lord, move in your own special way. Mangusap po kayo, kumilos po kayo, magpagaling po kayo, i-provide po ninyo ano man ang aming pangangailangan spiritually, mentally, intellectually, physically, and even financially. In all its aspect, Lord. Sa bawat aspeto ng aming mga buhay, Lord. Salamat po na kayo ay mabuti at lagi po ninyong pinupunan ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So pag-usapan natin, pwede na po tayong maupo. Why good people don't go to heaven. So, unang-una po, dun sa binanggit na, have you read the book of Romans? Sino sa inyo nabasa na yung book of Romans? Okay, kapag tinignan natin, ang book of Romans, hindi naman siya all about sin. Okay? Not all about sin. Although first 3 chapters, ipinakita ni Apostle Pablo yung depravity of man. No? Chapter 1, ipinakita doon, kung binasa natin doon, yung mga Gentile people, kasi yung mga Hudyo na tinutukoy dyan, na binanggit dito, sabi niya, tayong mga Hudyo, kasi nga si Apostol Pablo, siya isang Hudyo, hindi tayo nakalalamang sa mga Hentil. Hudyo, the Jews. Tayo mga hindi tayo pure Jews. Ano tayo? Pineapple. Okay. Okay. Ibig sabihin, yung mga Jews, yung mga Israel, the chosen people of God, the descendants of Abraham. Okay? So, outside of the Israel, of the nation of Israel, the Jewish people, they are called Gentiles. Kasi sa mga Jews, pag nagbasa kayo ng Lumang Tipan, 10 Commandments. Okay? Napanood ninyo, 10 Commandments, Jules Breiner, sino pa? So yon, nung binibigay yung 10 Commandments kay Moses yun ay para sa mga people of Israel. Hindi tayo kasama doon. Kaya nga nagkaroon ng New Testament. New Testament
the Jews, Old Testament, it's more on dun sa mga nation of Israel, ang kinakausap ng Diyos. Dumating si Jesus Christ, and then we have the New Testament na tinatawag. So chapter 1 of the book of Romans, ipinapakita na tayong mga Gentile, kaya nga sinasabi doon, yung kaluwalhatian ng Diyos, ipinagpalit natin yung Diyos na hindi nakikita doon sa mga, gumawa tayo ng mga Diyos-Diyosan na gawa ng mga tao. Okay? Pinagpalit natin yung kaluwalhatian ng Diyos doon sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sinamba natin ay yung created things, and we forget the one who created all things. Yung lumikha ng lahat ng mga bagay. Imagine, nilikha ka ng Diyos. Tapos ang sasambahin mo ngayon, yung nilikha ng tao o kamay ng tao. So, yun yung chapter 1. Ngayon, chapter 2, binanggit naman doon yung pagiging sinner ng mga Jews, ng mga Hudyo. Bagamat ibinigay sa kanila yung mga commandments, di ba yung tinatawag na Torah, first 5 book of Moses, first 5 book of the Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuterocanonico. Tama ba? Yung pang-lima, Deuterocanonico. Ano? Okay. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, nagbabasa ka, kundi maliligaw ka ni pastor. Okay. So, and then, dyan na nga binanggit ni Apostol Pablo, no, yung sinabi dun sa verse 10, sinasabi ng kasulatan, walang matuwid. In reality, although kiniklaim ng mga tao na matuwid siya o mabuti siya, walang matuwid. Okay? Sabi niya, wala kahit isa, walang nakauunawa yung depravity of man. 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Remember this, mga kapatid. God's standard is different from man's standard. God is holy. God is perfect. Kaya para makapunta ka, kung ang pag-uusapan na magiging requirement for salvation, yung pagiging mabuti, dapat ikaw ay hindi 99% lang na mabuti, kundi ikaw ay 100% mabuti. Kumbaga sa puting tela, dapat puting-puti ka. Walang bahid, kahit bahid, gatuldok na mantsa. Kapag may gatuldok na mantsa, hindi ka pa rin pupunta ng langit. Kaya nga, pagdating ng time, nag-graduate ka, kung alin ang mauna, dumating si Jesus, o gagraduate ka na dito sa mundong ibabaw, aakyat ka dun sa pearly gates of heaven, sasalubungin ka ni, sigurado ka, si San Pedro sasalubong sa iyo. Hindi sa Satanas. Okay, San Pedro, sasabihin niya, tatanungin ka niya, ano yung dahilan bakit kita papapasukin ng langit? Sasabihin mo ba, mabait po kasi ako eh. Tumutulong po kasi ako sa kapwa ko eh. Nagsisimba kasi ako araw at gabi. Wow, ang sipag mo. Araw at gabi. Nagsisimba ka. Diba? Ako po ay lumalahad ng paluhod. Mula dun sa entrada ng simbahan hanggang dun sa altar. Kita nyo naman po ang tuhod ko. Kalyong-kalyo na. Diba? Pero yun nga, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? People, no, yung mga tao, they have been corrupted by sin. Kaya lamang tayo nakakagawa ng mabuti, it's because nandun pa rin yung image of God sa atin. Yung Imago Dei. Man was created in the image of God. Pero yung image na yun ng Panginoon, it was marred. Ano sa Tagalog ang marred? Nasira. But not totally destroyed. Pero, nung pumasok yung kasalanan dito sa sanglibutan, yung ating puso, isip,
bibig at gawa, it was corrupted by sin. Nagagets nyo? Kaya nasabi ng Word of God, di ba, sa Psalms, ipinaglihi, sabi ni King David, ipinaglihi tayo sa kasalanan. Nagagets ninyo? Hindi mo nga kinakailangan turuan ng bata na magsinungaling eh. Di ba? Hindi mo nga tuturuan ng bata na sumuway eh. Sabi mo sa anak mo, anak, huwag mong hahawakan tong electric pan ha. Tumalikod ka. Pagbalik mo, ano na nangyari? Putol na yung daliri. Sino nagturo sa kanya noon na sumuway? Di ba? Because sin, yung tinatawag nating sinful nature, Adamic nature, namana natin dun sa ating unang magulang. Kaya in reality, mga kapatid, yung tinatawag nating pupunta ako ng langit dahil mabuti ako, wala namang mabuti in reality. That is a relative truth. Sa sarili mo, pwedeng mabuti ka by your standard. Pero what about others' standard? What about the ultimate standard? God's standard. Walang tunay na mabuti. To enter heaven, kaya nga yun yung basis ng, hindi nyo napansin, bago yung bagong tipan, merong lumang tipan. Ano yung mababasa ninyo dun sa lumang tipan? First 5 book of Moses. Anong mababasa ninyo? The 10 Commandments, tama? Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang papatay, ano pa? Huwag kang magnanakaw, ano pa? O, kita ninyo, hindi na ninyo alam. Ibig sabihin, hindi na, yung 10 pa lang yun ha. Alam ba ninyo kung ilan yung tinatawag nilang Torah o yung laws na mababasa dun sa first 5 book of Moses na kinakailangan kahit isa doon, hindi mo masusuway. Alam po ninyo kung ilan yon yung laws dun sa Torah? 613 laws. So, para ma-perfect mo yon at masasabi mong makakakit ka ng langit, dapat yung 613 na yon magagawa mo lahat. Unang tanong ko, tanang buhay mo, hindi ka pa ba nakapagsinungaling? Tanang buhay mo ba, hindi ka pa nakapagmura? Tanang buhay mo ba, wala kang taong kinamuhian? Tanang buhay mo ba, hindi ka nakapangupit sa tatay mo at sa nanay mo? Pastor, hindi naman ako kagaya ng mga senador at saka ng mga congressman na talagang bilyon-bilyon ang ninanakaw. Still, that's sin. Yun nga yung standard ng tao eh. Pero God's standard is different from man's standard. Sa standard ng Diyos, sin is sin. Okay? Yun nga, minsan yung mag-gets natin, bakit pastor piso lang ang kinupit ko eh. Talaga ba? Piso lang? Hindi kagaya nila, di ba? Hindi kagaya ni, huwag na tayo magturo. Minsan, naiisip natin, is the Philippines, is my nation, hopeful pa ba ako sa aking bansa o hopeless na? Sino sa inyo gustong sumama sa akin? Alis na tayo sa Pilipinas. Punta tayo sa kabilang universe. Diba? Well, that's the problem with human government. There will be no perfect government. Kasi nga, mga kapatid, man was corrupted by sin. Gets? Hindi ibig sabihin nun na merong depravity ang tao, hindi na siya nakakagawa ng mabuti. Of course, meron pa rin nagagawa. Pero, ang problema nga dito, mga kapatid, yung sin that is in us, it's like a cancer. Nagagets nyo? Sino sa inyo gusto magkaroon ng cancer? Of course, ayaw natin. Pero meron tayong spiritual cancer. At yung spiritual cancer na yun, which is sin, eto ay nagpa-progress. Anong stage na kaya yung spiritual cancer, which is sin, dun sa ating buhay? Correct? Pastor, naputol na. Amen? Naputol na.
Dati stage 100 na yung spiritual cancer sa akin. But when I accepted Jesus Christ, that curse of sin have been broken. Amen? Naputol na. Does it mean na hindi na tayo magkakasala? Hindi. Why? Bakit kahit Kristiyano tayo, minsan nakakapag-PI pa rin tayo? Alam niyo yung PI, di ba? F word. Di ba? Bakit ano pa rin natin yun? Because we are still living in an imperfect world at hindi pa rin tayo perfect. Pero, we have the perfect one living in us na yun nga yung sanctification na tinatawag eh. Patuloy tayong itinatama hanggang dumating yung time na tayo ay maging perfect. Amen? Sino sa inyo gusto perfect? Kasi alam niyo kung ano yung kasunod na kung ano yung kasunod na tanong na gusto mo na. Okay. Nandun pa rin tayo. Pero, yun nga yung problema, sabi ni Pastor Alex eh. Lahat ay gustong pumunta ng langit pero ayaw naman merong mauna. Okay, parang ang sinasabi natin dito ay well-established na yon, no? Pero kung meron pa naman tayong assignment dito sa lupa, correct? Sino sa inyo gusto na? Hindi kayo nagtataka? Nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka pa kinuha ng Diyos at dinala sa langit. Hindi kayo nagtataka? Bakit hindi ka pa kinuha ni Lord? Kasi, hindi ka pa kinuha ni Lord, Jonathan, nung tanggapin mo si Jesus. Correct. In other words, meron pa tayong purpose. Meron pa tayong mission. So yung mission mo, huwag mong konsumisyon. Okay? Huwag mong gawing konsumisyon. Kasi ginagawa natin isang konsumisyon yung ating mission. That is the very reason. Kasi, alam mo, kung wala ng purpose, kung tapos ka na, tatanggalan ka na ni Lord tanggalan na ng oxygen si angel. Pag tinanggalan ka ng oxygen, correct? Sino sa inyo gustong tanggalan ng oxygen at saka gravity? Di ba, pag tinanggalan ka ng oxygen at saka ng gravity, lulutang ka na. Aalis na yung spirito mo at kaluluwa, di ba? At pupunta na dun sa may likha. Sarap sana noon. Okay? Kaya nga hindi tayo natatakot sa kamatayan eh. Tama? Hindi tayo natatakot kasi yun nga eh. Alam natin we are secure. Pero hindi mo na ngayon. Kasi nga, tama, just real. Pastor, bata pa ako, mag-aasawa pa ako eh. Paano kung bukas dumating na si Lord? Diba? Okay lang yan. Pero yun nga, we live in eternity with eternity in mind. Kasi nga, hindi naman natin alam eh. Maring mamaya, maring bukas, hindi natin alam. Pero we know we have a better place to go. Meron kang mas better place na pupuntahan. Amen. Kaya nga gusto mo, na doon sa pupuntahan mo, yung mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, kasama mo sila. Dati kasamaan mo yan. Pareho kayong masama. Pero ngayon, makakasama mo dun sa buhay na walang hanggan. Amen po ba yun? Nagigets po natin. So, in reality, mga kapatid, no one is good. Okay? Hindi ko mo nagsisimba ka, magiging anak ka na, hindi ko, pag pumasok ka sa simbahan, magiging anak ka na ng Diyos. Sino sa inyo kapag pumasok ng Jollibee, paglabas niya, Jollibee na siya? Wala! Diba? Pumasok ka ng simbahan, paglabas mo, tuwa kayo ha. Kaya yung mga pinagmamalaki natin, pinagmamalaki ng tao, in reality, okay? So,
walang tunay na mabuti. In reality, mga kapatid, kung ang pag-uusapan is the justice of God, no one, nobody, no, wala ni isa man sa atin ang pupunta ng langit. If God's justice, okay, kung yung hustisya, alam niyo ang ibig sabihin ng justice, di ba? Justice means God giving you what you deserve. At since walang matuwid, lahat nagkasala, all of us deserve to go to eternal punishment. But praise God, yung justice of God na yon, at the cross, yung justice, yung hustisya ng Diyos, yun ay binagsak niya kanino? Kay Jesus. At sa pamamagitan ni Jesus, yung justice na yon, ang naging kapalit ay grace and mercy. Grace is God giving us what we do not deserve. Ang deserve mo, hell. Ang deserve natin, punishment. That is justice. But because of the grace of God, yung hindi natin deserve, heaven, eternal life, relationship with God, yun ang ibinigay sa atin because of the death of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid, ang second point, ang kaligtasan ay hindi gawa, kundi ay regalo. Ang kaligtasan, hindi to premyo. Kaya nga, walang bayad. Kaya nga pagdating doon sa gates of, pearly gates of heaven, ang sasagot mo lang, di ba, bakit kita papapasukin dito sa kaharian ng langit? Kasi po, dahil tinanggap ko ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. It's a gift. Hindi mo deserve. Pero binibigay sa iyo ni Lord. Yun ang ibig sabihin nun. Imagine kung yung pagiging mabait, pagiging mabuti, dami ng ginawang ano yung sisigaw mo sa langit? Pre, nandito ka rin pala. Ano ginawa mo? Bakit nandito ka? Ako'y nag-donate ng maraming silya dun sa dun sa Pillar Family. Di ba? Mga 10 silya ang dinonate ko doon. Ikaw, bakit ka nandito sa langit? Kasi ako yung nagpagawa doon sa ka-fellowship doon sa Pillar Garden. Abay, ang ingay sa langit, di ba? Kapag ganun, all will be boasting. Kaya ang sabi dyan, basa, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Ito yung ini-offer ng Diyos na kaligtasan. Regalo. Okay? Ito yung regalo. Ako kunwari ang Diyos, si Kristo. At ini-offer ko sa inyo. Ito yung regalo ko sa iyo. Yun. Di ba? Sabi niya, tinatanggap ko. Kasi, binawi ko na yung kaligtasan niya. Nawala. Dito. Nawawala kaligtasan. Tinanggap niya. Pwede mong tanggapin o pwede mong hindi tanggapin. Ang ganda ng offer, di ba? Ang hindi ko maintindihan sa tao, ino-offer na nga ng God, di ba? Ito yung regalo ko sa iyo. Sabi niya, ito yung regalo ko sa iyo. Ayoko niyan. Kasi pag tinanggap ko yan, hindi na ako makakapag-oma, hindi na ako makaka-chonky, hindi na ako Di ba? Ang babang na dahilan. Gets nyo? Pagpapalit natin yung mga pag-isipan nyo. Diba? Ito ay regalo. Freely offered. Gets natin?
So, tapusin natin. Masyado kayo nag-enjoy. Ano na tayo sa pangatlo? Ano sabi dyan? Ang kaligtasan ay hindi premyo sa mabuting gawa, kundi regalo ng Diyos sa mga sumasampalataya. At ang regalong ito ng kaligtasan, sino yung nag-offer? Sino lang ang makakapagbigay? Si Kristo lang ang daan, hindi kabutihan. That is what we call absolute truth. John 14, verse 6. Sabay-sabay natin banggitin. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus. Tagalogin natin. Baka hindi maintindihan sa English. Ano sa Tagalog? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nagets natin? Si Kristo lang. Kaya nga, pwede nating sabihin, slide. Hindi, meron pang una dyan. Advance kayo mag-isip. Ano sabi dyan? Hell will be filled with people who thought they were good enough. And heaven will be filled with people who knew they were not. Kasi nga naintindihan mo na hindi dun sa iyong sariling kabutihan. Pastor, nangangahulugan ba ito na after kong tumanggap kay Kristo, pwede ako magpatuloy dun sa kasalanan? Hindi na. Kasi nga, imposibleng kapag tinanggap mo si Kristo, sinurrender mo ang buhay mo sa Kanya, imposibleng hindi mabago ang buhay mo. Amen? Kaya nga sinasabi natin, tayo ay nababago. No, we are being changed from one degree of glory to another degree of glory. That's why, mga kapatid, ito rin yung very reason kung bakit natin sinishare ang good news. Tama? Kaya nga dito sa simbahan, di ba pinag-uusapan natin, meron tayong mga seminars and workshop about soul winning. Paki-flash nga yung yung ating soul winners sa workshop na nandyan ba? Before I end, I want to remind you of our like and share part 2. No? Yan, pinag-uusapan natin kung paano natin tinitrain ang ating mga sarili to share the gospel or the good news of our Lord Jesus Christ. Right after yan ng All Saints Day na Sunday, di ba? So magkakaroon tayo ng ganyan. Yun ang reason, mga kapatid, kasi naintindihan natin na ang salvation it's exclusive. Okay, eksklusibo at tanging makakapag-offer nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. So let me end with this. Let me conclude our topic. Paki-last na. So, tingin mo, are you worthy? Ayan kinakausap. Sino kaya yon? Sino kaya yon papasok dun sa pearly gates of heaven? Sabi ni Saint Peter, karapat dapat ka ba? Nag-iisip siya. Kasi hindi nga siya sigurado eh. Diba? So, walang pupunta sa langit dahil siya'y mabuti. Good enough. Because no one is good enough to enter heaven. We go to heaven because Jesus was good enough for us. Yun eh. Hindi dahil sa ikaw ay mabuti, kundi mabuti ang Panginoong Jesucristo sa iyo, sa atin. Na ibinigay niya ang kanyang buhay, tinubos niya tayo dun sa ating mga kasalanan, tinanggal niya yung sin nature na tinatawag. That's why we can say that good people don't go to heaven. It's forgiven people. Hindi yung mabubuti, hindi yung mababait ang pupunta na ng langit, kundi yung mga pinatawad at tinanggap ang kapatawarang iyon sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tinanggap mo na ba ang kapatawaran ni Kristo? Tinanggap mo na ba si Jesus? Kung tinanggap mo si Jesus, then you have the assurance of heaven. Amen? You have
the assurance. Dahil sabi ng Word of God, He who has the Son has eternal life. Ang kinaroroonan ng anak ay mayroong buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yon, hindi nagsimula dun sa pagpasok mo sa langit. Nagsimula yung life na yon, Zoe, the God kind of life, nung tanggapin mo si Jesucristo. Ang perfection nun, so nagsimula na yon nung tanggapin mo si Jesus, natatransform ka, at ang perfection nun sa heaven. Kaya nga merong tatlong stage yung ating salvation. Justification, forgiven of all my sin. Sanctification, I am being sanctified, nililinis, binabago araw-araw. And then pangatlo is glorification. Glorified body, na yung aking spirito, kaluluwa, at yung katawan, ito ay magiging perfect na. We will have that stage of glorification. Pag-enter natin, magpunta natin dun sa kaharian ng ating Panginoon. But right now, ngayon, mga kapatid, dahil nandito pa tayo sa lupa, meron pa tayong misyon. At yun ay ang misyon na ibahagi ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ang regalo ng kaligtasan ng Diyos sa mga tao, sa ating mga mahal sa buhay, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? That's why, yun ang reason kung bakit minsan pinipilit, attend ka, makinig ka ng salita ng Diyos. Diba? Pinipilit mo, ayaw mo, wag mo. Hindi ganun, diba? Ayaw mo maligtas, bahala ka, pupunta ka ng impyerno. Hindi ganun. Diba? Kundi, we do our best. We exert our utmost effort to share this good news. Lalong-lalo na dito sa bansa natin. Diba? Nakikita natin yung corruption, nakikita natin yung all. Pero anong ginagawa natin as Christians? We will share. So that people will be changed. Yung mga tao, mabago yung kanilang mga buhay at magbawasan yung corruption, yung kasalanan dito sa ating bansa. Amen po. So, sigurado na po kayo. Bakit kayo pupunta ng langit? Kasi, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas sa iyong buhay, at ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan. You are a forgiven person. Amen. Isang tao, pinatawad, nilinis, pinawalang sala. Hindi pa perfect. Kaya nga nagbabasa tayo ng Word of God, hindi pa perfect. Pero darating tayo doon sa time na yon. Pero the process of salvation have already started. Amen po. Siya dito, sigurado siya, meron siyang buhay na walang hanggan at pupunta siya ng langit. Sigurado siya. Taas ang kamay. Kung hindi makakapagtaas ng kamay, usap tayo bago matapos ang service na to. Gusto makita yung mga. Taas mo na kamay. Yeah, taas kamay. Yung mga sigurado rito. Amen. So let's all stand, let's pray. Panginoon, maraming salamat po for this message. Maraming salamat po dun sa assurance. God, maraming salamat po dahil meron po kaming absolute truth na hindi, yung aming truth claim na tinatawag, ito po ay based dun sa absolute truth. Yung sinabi po ninyo, Panginoong Jesus sa John 14:6 na kayo ang daan, katotohanan ng buhay, at sino man na hindi makaparoroon sa Ama sa langit, kundi sa pamagitan ninyo. At dahil tinanggap po namin kayo bilang aming Panginoon at tagapagligtas, meron po kaming assurance, may katiyakan kami ng buhay na walang hanggan, at yun ay nagsimula nung tanggapin ka namin, kilalanin ka namin bilang aming Lord and Savior. Thank you, Lord, that all our sins have been forgiven. Maring nagkakamali po kami, hindi po kami perfect, but still, Lord God, it is your grace that will see us through, Lord God. Lord, sabi, promise po ninyo, kayo na nagpasimula ng mabuting bagay sa amin. Yung nag-start ng process of salvation, tatapusin po ninyo. You will complete it. You will finish it, Lord God, until that day, Lord God, na kung saan, kukunin po ninyo kami, magbabalik po kayo, o kung ano man, yung mauna, Panginoong Diyos. Maraming salamat po for that promise, O Lord God. At
Dahil po doon, mananatili po kami na magtatapat, maglilingkod, at magpapaalalahanan, Panginoon, sa bawat isa ng mga katotohanan ito na aming tinanggap mula sa inyong salita. Marami pong salamat. Pagpalain niyo ang bawat isa, Lord God. I speak blessing to each and every one of us, Lord God. I declare healing para sa mga nangangailangan ng healing, Lord God. I declare freedom, Lord God, from stress, from anxiety, depression, Lord God, mental health, mental illness, Lord God. In the name of Jesus, addiction, oh God, in the name of Jesus, Lord, magkaroon po ng breakthrough, continuous breakthrough, Panginoon. And Lord God, yung pong aming spiritual relationship sa inyo ay patuloy na maging vibrant, Lord God, patuloy na maging buhay, patuloy po kaming maging passionate, Lord God, sa paglilingkod sa inyo, pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, at maging sa pagdalo sa aming mga pagtitipon. Pagpapaalalahanan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong papuri, aming Diyos, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, and everyone say, Amen, Amen, Amen.